Nagtapos ang huling chapter sa pagpapakita ng misteryosong samurai kay Kafka kung papaano nabuo ang isang kaiju dahil sa shame at grudge ng mga yumaong samurai sa mga kamay ng kaiju of the Meireki era. Ano naman kaya ang magiging epekto nito sa koneksyon ni Kafka kay 8? Aalamin natin yan. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 118. Matapos ipakita ni 8 kung ano ang nangyari sa kanya in the past, tumulo sa mga mata ni Kafka ang luha at dugo sa physical world. At narinig niya dito si 8 na inuulit-ulit pa rin ang mga katagang The Shame. Nilingon niya ito at nakita niya nakahandusay na ito sa gilid habang sumusuka at umiiyak ng dugo. Tinitigan siya ni 8 habang paulit-ulit pa rin itong sinasabi ang parehong kataga. At dito na-realize ni Kafka na ito yung nakita niya sa vision na ipinakita kanina ng misteryosong samurai. Lumabas muli yung spirit ng samurai sa kanyang likuran at sinimulang ipaliwanag na halos 100 days ang tinagal ng catastrophe bago maubos yung power na itinabi underground ng halimaw na nakatapat nila. Gamit daw ang sariling puso ng samurai na ito bilang isang core, ang grudge naman nila ay naging isang single mass, mingled with ley lines deeper underground at nag-turn bilang isang kaiju na walang sariling physical form kagaya ng creature na katabi niya ngayon. Dagdag nito na nasa harapan niya ang mga twisted remnants ng kanilang grudge at ipinakita na ng misteryosong samurai ang kanyang itsura kay Kafka kung saan kamukhang kamukha siya nito. Napatitig tuloy si Kafka sa nangihinang kaiju parasite at matapos ang ilang sandali ay tinanong niya sa misteryosong samurai kung bakit ito ipinakita ayon sa kanya. Kaya sinabi ng samurai na pinili niyang lumaban pero wala daw siyang chance laban sa kaiju of the Meireki era sa estado niya ngayon. Kinakailangan daw nilang mag-form ng mas malalim na band at talagang magkaisa. Inalay ng misteryosong samurai ang kanyang kamay at biglang lumabas doon ang isang puso na nagpagulat kay Kafka. Nang tatanungin pa lang ni Kafka kung ano yun, ay pinoint na ng samurai na puso niya yun. Plano daw nito na ibalik yon matapos matalo yung creature. Gayunpaman, ngayong nawala na sa kanila yung core, wala silang choice kundi i-convert yung puso na ito bilang bagong core. Kinakailangan daw ni Kafka na gumawa ng choice dito. Tanggapin ito bilang ang kanyang puso at bumalik sa pagiging isang human o gawin iyon bilang isang core at maging isang beast. Kapag pinili niya daw ang latter ay magiging one siya sa mga vengeful spirits at hindi na daw siya makakabalik pa sa pagiging human. Kukontrahin niya daw ang mga kahilingan ng kanyang caring friends at sa huli ay tatalikuran niya ang kanyang younger self. Matapos ang paliwanag na ito, tinanong siya ng samurai kung nais niya pa rin bang lumaban kung saan kita ang determinasyon sa kanyang mga mata habang nakikinig dito. Idinagdag ng samurai na hindi nila ginusto na ipilit iyon sa kanya kaya pasensya na daw. Napaisip dito si Kafka at habang napapalingon kay 8 ay napakomento siya na parehas lang pala sila all along. Nagtaka tuloy yung misteryosong samurai sa kanya. Nilapitan niya ang nangihinang 8 at sinabi na meron itong mga bagay na hindi siya matutulungan at mga hiling na hindi niya kayang gawing totoo. Hinawakan niya ito na parang hinahaplos at dinagdag na frustrated itong creature na ito at nasa estado ng pambihirang pagdurusa pero tumanggi daw itong sumuko at lumaban ito all this time. Kumpara daw sa load na pinapasa nito ika ni Kafka, ang kanyang dinadala ay katumbas lang ng isang droplet sa isang timba ng tubig. Habang inaalala ang pagtayo niya sa tabi ni Mina bilang kasama sa pagpatay ng mga kaiju, ay sinabi niya din na nagawa niyang makarating sa puntong ito dahil kay 8, kaya buong puso itong nagpasalamat sa halimaw na nagpagulat naman sa misteryosong samurai. Matapos yun ay biglang sinampal ni Kafka yung mukha niya para maibalik ang kanyang composure kaya nakuha niya yung atensyon ng samurai. Tumayo na siya matapos yun at sinabi na siya naman ang magbabalik ng pabor na ibinigay ng creature na ito. At inaya niya na iyong kumilos dahil oras na daw para sa revenge match nila. Nilingon ni Kafka yung misteryosong samurai kaya pinoint nun sa kanya na wala nang atrasan kapag ginawa niya ito, kung saan umuo naman siya doon at wala daw siyang pake. Seryoso niyang sinabi sa misteryosong samurai na lalaban pa rin siya dito, kaya inilabas na ng samurai ang kanyang puso at sinimulan nitong i-transform. Hindi nagtagal, unti-unti itong nagbago ng anyo bilang isang kaiju core at sinabi kay Kafka na kung gusto nitong makipaglaban ay kunin niya iyon. Inilagay ng samurai na ito yung core sa dibdib ni Kafka at sa sandaling pumasok yon sa kanya ay nakaramdam siya dito ng pambihirang aura na nagpayanig sa kanilang paligid. Kita ang intensity ng kanyang transformation dito nang sumigaw siya ng malakas habang umiilaw ang kanyang mga mata at dibdib.
pati na rin ang pagdaloy ng energy sa kanyang katawan. At ayun na nga, mukhang tinanggap na ni Kafka na hindi na siya makakabalik bilang isang human para maipagiganti ang naranasan ni 8, pati na rin ang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sasapat kaya ang ngayong mas malalim niyang ban sa grudges ng samurai laban sa kaji ng Mereki era na yon? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.